emergency. Kaya talagang napakaganda ng ginagawa ng Pangulo natin. Mga guys, kaunti na lang. Kailangan i-sustain ng Pangulo itong action niya. Itong mga ginagawa niya ngayon. Kailangan ipagpatuloy at i-sustain niya ito. Kasi, mga kaibigan, darating ang araw, susukuan tayo ng China. Kasi yung China na yan, sabi ko sa inyo, hindi yan makikipagdigma sa atin, mga guys, 101%. Dahil meron silang forces. At sa ngayon, mga kaibigan, nasa number 2 pa lang sila. So, once na nakipagdigma sila sa atin, wala na. Yung kanilang ambisyon ay hindi na matutuloy. Lalo na pag pinagtulungan sila ng mga bansa. Lalo na ngayon, mga kaibigan, 14 countries, mga malalaking bansa. So, yun nga sabi ko mga guys, no, kailangan masustain ito ng Pangulo, yung kanyang actions, kasi maganda ito. At talagang naipapakita na niya sa international community na talagang desidido ang Pilipinas na ipagtanggol ang ating sovereign rights. So, yun nga mga kaibigan, no, ay yung sinasabi natin, dapat masustain ng ating Pangulo yung kanyang action, no, na ipakita, no, talagang sa China at sa buong mundo na talagang desidido tayo. At yun nga mga kaibigan, meron ng nag-uusap na, no? Pinag-uusapan na ito tungkol dito sa pagdidig natin, no? Although parang hindi sinabi rin ito ng Pangulo natin nung nasa Japan siya, no? Sabi niya dito, we are still at a deadlock right now. It is in a conflict area, so that's another thing that we have to try and resolve to see what role of any countries play, President Marcos said in an interview with Japanese media when asked about the current issue in the maritime region and the Malampaya gas field. It's still, of course, the position of the Philippines that this is not in a conflict area. This is very clearly within our EEZ, exclusive economic zone, within our baselines, within the maritime territory, the Philippines, he said. According to the president, the Philippines has been in negotiation for over 3 years now, but admitted that very little progress has been made with regard to the talks. So mga kaibigan, kita nyo 3 years na pala. So ibig sabihin mga kaibigan, sa panahon pa yan ni President Duterte. Si President Duterte, wala siya masyado kasing na-accomplish, no? Ang tinutukan niya, war on drug, pagkatapos disaster naman kasi puro ang daming namamatay, ang daming mga EJK, mga inosente, pagkatapos wala naman yung mga drug lords na malalaki, wala, pinalaya niya, no? Yung mga inchik, sina Peter Lim, tapos yung si Michael Yang, mga kaibigan, ginawa pa niyang advisor, no? Presidential advisor. So makikita natin dito na talagang hindi niya natapos yung drug war. At sabi nga ng iba, ni Tulfo, failure. Kasi nga, mga kaibigan, ang mga namatay lang, yung mga maliliit, marami pa inosente, pagkatapos marami pa tinaniman. Doon siya nag-focus sa mga killings. Pero hindi man lang siya nagbigay ng time sa pagpapaganda ng ating ekonomiya. Wala man lang siyang tungkol sa foreign policy, no, ng Pilipinas. Ang foreign policy lang noon ni Duterte ay yung makipag-best friend sa China. Yun lang, makipag-best friend sa China, pagkatapos nakipagkaibigan sa Russia, wala namang problema yun, mga kaibigan, no? Pero, napabayaan niya yung stand natin sa international community, no? So, yung mga pinagagawa niya doon, minura niya yung presidente ng Amerika, and then, kita niyo naman, lumayo siya sa Amerika, di ba? Pagkatapos, later on, mga kaibigan, nung malapit na matapos yung termino niya, lumapit na naman siya sa Amerika kasi nanghingi siya ng tulong tungkol doon sa Marawi, no? Marawi siege. At tinulungan naman siya ng Amerika, no? Doon sa kaya talagang nakumkub yung Marawi dahil nagbigay ng tulong ang Amerika. So kita natin mga kaibigan, talagang wala siyang na-accomplish. Wala siyang na-accomplish na mga pagbabago, no, tungkol sa gobyerno. Wala siyang na-accomplish na yung tungkol sa economic recovery. Wala. Talagang nag-ano lang siya doon sa war on drugs, no? Tapos namimigay daw ng ayuda. Namimigay ng ayuda, pero maraming mga sinusubi, no? Maraming mga sinusubi na alam naman natin yun, di ba? Yung sabi nga ng COA, may mga nawawala, no? Doon nga lang sa DOJ. Ang laki ng nawala, mga kaibigan, di ba? Ang laki ng nawala na, natin magkano yun yung nawawala sa DOJ, tapos ayaw niyang pa atinen sa
pinapatawag ng Senado, ayaw niyang papuntahin yung kanyang mga cabinet members. Ang sabi niya, kapag nagpilit daw itong Senado na imbitahin yung kanyang mga cabinet members na involved, ay magkakagulo. Yun ang banta niya noon, mga kaibigan. No? Yun ang banta niya. Ayaw niyang paatinin ang kanyang mga cabinet members na involved doon sa mga katiwalian. Ito, nagalit pa nga siya, no? Duterte, kinastigo pag-report ng COA sa deficiency ng DOH sa 67.3 billion budget, no? Ito yung mga kaibigan na binanata ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-flag ng Commission on Audit sa deficiencies ng 67.3 bilyong pondo na kalaan para sa COVID-19 response. Kahit na ginagawa lang nito ang trabaho nito, sabi ng ilang grupo. Sa talumpati ni Digong, Lunes ng gabi, inilabas niya ang kanyang galit at sinabing nagmumukhang nagkaroon ng korupsyon sa administrasyon. I said the paper that they are holding or papers in their custody are really insufficient and deficient. Kung kailan ang huwag ka munang mag-audit hanggang hindi pa natapos ang trabaho ko, wika ng presidente kagabi. Kanya mga kaibigan, galit na galit siya sa COA. Hindi pa daw natapos ang trabaho niya, nag-audit na daw. Pero ngayon, sa Marcos administration, pinapag-audit niya 1 year and 3 months pa lang doon pinag-audit na niya. Sabi niya, di ba, buksan daw ang libro, i-audit daw ng COA. Excuse me, siya ito mga kaibigan, no? Anong year ba ito? 2021. Papaalis na siya niyan, mga kaibigan. Di ba? Papaalis na siya. Galit na galit siya. Hindi pa daw siya tapos. Huwag daw mag-audit. Kasi kulang daw yan kapag nag-audit. Papaalis na siya. Tapos galit na galit siya kasi in-audit siya ng COA. Ngayon, Marcos administration, gusto niya magpa-audit. 1 year and 3 months lang. Tingnan niyo yung kalokohan niya, mga guys, di ba? Grabe talaga. So, ayan yung mga kaibigan. 67, no? 67 point, ano ba yung, 67 point, sandali. Saan ba yan? 67.3 deficiencies ng 67.3 bilyong pondo nakalaan para sa COVID-19, no? So, yun nga, ayaw niya magpa-audit. Yan lang naman sana ang hinihingi natin. Do not conduct an audit on our work na ongoing pa kasi dinodocument pa yan. Kitaan niyo mga guys, galit na galit siya. 2021, paalis na siya. Galit na galit pa siya, hindi pa daw tapos. Diba? Na kung titignan natin mga guys, dapat tapos na yun kasi 2021 na. Diba? Tapos, by 2022 ng July 1, paupo na si PBBM. So, dapat kahit paano, meron na siyang masasubmit, diba? Kasi patapos na yung termino niya. Pero galit na galit pa siya. Pero ngayon sa Marcos administration, gusto niya magpa-audit agad. Anong i-audit ngayon, mga guys? Ay, naku, kalokohan talaga ni Dugonyo. Grabe talaga, no? Ito pa, sabi niya, yun nga, yan lang naman sana ang hinihingi natin. Do not conduct an audit on our work na ongoing pa kasi dinodocument pa yan. Kasama sa bilyong-bilyong pondong napuna ng COA sa kanilang reports ang unutilized funds, kakulangan sa procurement and unauthorized grant ng meal allowances. As of December 31, 2022, lumabas na may 11.89 bilyong unobligated funds sa DOH ayon sa COA, bagay na gagamitin sana para pagandahin ang kapasidad ng ahensya sa gitna ng COVID-19 pandemic. Una na ang sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III, deterred na wala silang kinurakot sa pera na naka-account naman daw sa lahat ng ginamit sa procurement ng test kits, personal protective equipments, pagbabayad ng benepisyo ng healthcare workers sa 79.7 bilyong COVID funds na nakuha ng ahensya. Nadagdag pa ng DOH, pinapayagan din daw ng Office of the President ang pagbibigay ng mga meal provisions. No? So, eto mga guys,
yan yung yung sinasabi niya na ito naman ang sinasabi naman ng mga grupo, no, na COA ginagawa lang trabaho nila, huwag takutin, no? Kasi tinakot ni RRD ang COA na kikidnapin pagkatapos ito torture, no? So, sinuportahan naman ng ngayon ng ilang progresibong grupo ang inilabas ng COA pagdating sa pondong inilaan sa DOH. Yan, mali si Duterte sa pagsasabi sa COA na huwag maglabas ng audit. See? Sabi ni Duterte, huwag maglabas ng audit, no? Observations dahil daw nagbibigay ito ng impression na may korupsyon sa gobyerno. Baliktad na naman si Duterte, may korupsyon sa gobyerno, kaya nga may COA. Ani Renato Reyes Jr., Secretary General ng Bagong Alyansang Makabayan, Martes. Anya, hindi tama na inabsuelto agad ni Digong ang DOH habang hindi pa tapos ang proseso. Ganyan din naman ang naging pahayag, no, ng Kilusang Mayo 1, no, na hindi dapat pinipigilan o tinatakot ang COA sa paggawa ng constitutional mandate nito. So, kita nyo mga guys, tinatakot pa ni Duterte ang COA. At sinasabi na huwag munang mag-audit dahil hindi pa daw siya tapos. 2021 na. 2021 yun. Patapos na yung termino niya. 2022, uupo na si PBBM, July 1. Pero galit na galit pa siya kasi in-audit siya. Kita niyo, di ba? So, mabalik tayo no, sa, dito kay Pangulong President Marcos, no? So, eto na mga guys, according to the President, the Philippines has been in negotiation for over 3 years. 3 taon na nga, no, na may negotiation tungkol dyan para makapagdig tayo ng oil. Pero, walang nagpa-prosper. Walang progress. Kasi nga, hindi naman kasi yan talagang inaasikaso ng dating Pangulo. Kasi ang dating Pangulo, ang mas inasikaso niya, yung kill, kill, kill. Kill, 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 kill. Patayin yan, patayin yan, patayin, patayin, patayin. No? Doon siya nag-focus, no? Hindi man lang niya binigyan ng pansin itong mga kailangan ng mamamayang Pilipino, no? Na tumataas yung mga LPG, tumataas yung mga langis. Kasi nga nakadepend tayo sa international community sa Saudi Arabia, no? And then meron nga tayo dito pero hindi naman sapat, no? Mga kaibigan, kaya kailangan na talaga natin na talagang tayo ay makapagdig talaga ng oil dito sa dito sa Recto Bank, no? Recto Bank. He noted the supply of liquefied natural gas, LNG, is becoming more and more important to the Philippines, particularly as it transitions to renewable energy. We are seeing LNG as being the transition between purely fossil fuel coal to the more bigger mix of renewables, Marcos said. But the move to renewables, I think we are all discovering is not as easy as we had hoped. And so we need a transition period to give ourselves time to bring the infrastructure and to allow the technologies to develop, he said. Huh? So, sa madaling sabi mga guys, no, gagawin ito, talagang eto ngayon ang ginagawa at ang talagang pinag-aaralan ng ating gobyerno kasi gusto ni PBBM na bago siya makaalis ng pwesto ay talagang nakakapagdig na tayo dyan ng langis dyan sa Recto Bank. Kasi mga guys, kapag dumating na naman yung panahon na nawala na si PBBM pagkatapos hindi pa naumpisahan yung pagdidig ng oil dyan sa Recto Bank, pagkatapos may papalit na isang presidente na pro-China, mga kaibigan, kawawa ang Pilipinas. Hindi na naman ito matutuloy. Kasi syempre, ayaw ng China na magdig tayo ng oil sa ating EEC. Kasi nga, di ba, inaangkin nila dyan Inaangkin nila yan at gusto nila sila ang magdig dyan. Gusto nila sila lang ang magmamayari niyan. So, kapag nangyari yun mga guys, na magkakaroon tayo ng presidente, halimbawa lang pero hindi naman ito mangyari. Halimbawa, Sara Duterte. Ibig sabihin guys, magiging yung lahat ng effort ni PBBM, no, na yung ginagawa niya ngayon na pag-assert ng ating sovereign rights diyan sa West Philippine Sea at yung plano na magdig ng oil diyan sa Recto Bank, mawawala lahat yan mga guys dahil si Sara Duterte, no? Si Sara Duterte ay pro-China. At kung ano yung ikukumpas ng China, yun ang kanyang susundin. Alam naman natin yun mga guys, no? Huwag na
na tayong maglokohan dito. Kasi nga, kahit nga napakarami na ng pambubuli na ginawa ng China, never siyang nagsalita against sa China. Tikom ang kanyang bibig. Kaya kapag may sasabihin yung China, no, susundin lang yan ni Sarah. Susundin lang niya yan. Magiging puppet lang siya ng China kapag dumating ang araw na siya ang maging presidente. Diyos ko Lord, huwag naman po sana. Kasi nakakaawa talaga ang Pilipinas, no? So, eto ngayon, di makita ng mga didishit ang mga tagumpay ng Pangulo BBM sa kanyang mga lakad kasi isa lang ang paniniwala nila, ang tatay nilang si Maudix. Tama po kayo dyan. Tapos mga kaibigan ito pa ang nakakatawa. Ang mga didishit, nakita ko sa kanila, no, hindi na sila marunong mag-distinguish kung ano yung facts at kung ano yung fake news. Kung ano yung facts or ano yung fake news. Hindi na nila ma-distinguish. Kasi mga kaibigan, di ba, kapag nagla-live ako dito or nagpo-post ako ng isang bagay na totoo, no? Halimbawa, yung pakikipag-alyansa ni RRD sa mga NPA, yun ang mga didishit. Ay, fake news yan. Ay, bayaran ka. Yan, kahit hindi totoo, yan. Pinupost mo, fake news. So, nakita ko sa mga didishit, ganito yung pattern nila mga guys. Kita nyo na mga guys. Admin reach. Ano pinapakalat na balita ng mga taong gusto lang talaga sila. Comentarista. Nakita naman natin na ang kanilang mga pinapakalat ay walang katotohanan. Paano pa man karami ng mga taong sa iyo ay nagagalit, ang talaga naman ikaw ay hindi ba? Pero, galingan mo lang. Dagdagan mo pa, mga kaibigan. At the end of the day, performance doesn't lie. Ito po mga kaibigan, muli si Admin Rich. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news, expose the truth. Ang bawal ang fake news, expose the truth. Fight fake news. Expose the truth.